taon nang nakalilipas nang makasama kami sa operasyon ng mga pulis sa Lamitan, Basilan. Sinalakay noon ang hideout ng isa sa mga umano'y big-time drug dealer sa lugar. Naging marahas ang mga pangyayari. Pati kami ng aking team naipit sa operasyon. Tapos na yung putukan at balita natin may dalawa raw patay na nandun sa loob ng bahay. Noong nakarang linggo, naulit ang kasaysayan. Sa kampo ng militar sa Basilan, nasaksihan namin ang ginagawang paghahanda ng mga miyembro ng Philippine Marines. Bahagi sila ng grupong naghahanap sa dinukot na Italianong paring si Father Giancarlo Bossi. Nang araw na yon, may natanggap daw silang impormasyon sa kinaroroonan ni Father Bossi. At ito ang kanilang misyon. Kinabukasan, tumulak kami sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan. Ang unang lugar na aming pinuntahan, hindi natagpuan ng pari. Papunta na itong tropa ngayon ng Marines dun sa sinasabi nilang susunod na target. Ang lalakarin pa daw ay humigit kumulang mga 3 kilometro pa. Negatibo ang lakad ng militar nung araw na yon. Kaya agad nagdesisyong bumalik sa kanilang mga kampo. Pauwi na ang buong grupo nang mabalahaw ang isang truck ng mga sundalo. Napatigil kami sa barangay Ginanta sa Tipo-Tipo. Itinuturing na killing zone sa dami ng engkwentrong naganap roon. Dito namin napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hanggang ang katahimikan, nabasag. May mga namataan daw kasi ng mga sniper na nandun sa may bahagi ng bundok na yon. At dahil doon, nagsimula na itong tansya ko yung mga 3-4 na minutong pukpukan. May mga namataan daw kasi ng mga sniper na nandun sa may bahagi ng bundok na yon. At dahil doon, nagsimula na itong tansya ko yung mga 3-4 na minutong pukpukan. Ano mo, gapang mo lang. Ito, ano dito, perimeter dito, oh! Doon ka, oy! Focus mo! Matindi ang palitan ng mga putok. Mahigit 7 oras tumagal ang walang patid na barilan. Mahigit 7 oras din naibit sa engkwentrong ito ang GMA News Team. Pero sa pagpapatuloy ng bakbakan, muli kong nasaksihan ang mga problemang matagal nang bumabalot sa kondisyon ng mga sundalo. Saksi ako sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga kagamitang militar. Habang umiinit ang labanan, nagpakawala ng mga mortar ang mga sundalo. Pero marami sa mga ito, palyado. Isa! Oh, yan na. Lahat ng bala.
Mabibilang lang ang mga sumabog. Ayan. Bahala talaga. Bahala na yan. Ilang oras pa, rumisponde ang mga helicopter pero hindi rin ito nakatulong. Marami kasing nagbagsakan na radyo kaya lalong nahirapan sa komunikasyon. Ako dito sa Juan, malayo-layo na ako doon. Magtatakip silim na nang humupa ang putukan. Ang nakabibinging ingay, tila hihinto na rin sa wakas. Napilitang umatras sa mga sundalo dahil sa dami at lakas ng kalaban. Nakaligtas ang GMA News Team sa tulong ng militar. Pero ang aking assistant cameraman, tinamaan ng shrapnel. Okay ka lang? Medyo naangat yung ulo ko. Sabay merong bumagsak na siguro M203 na daplisan ako dito sa kalibang bahagi sa ulo. Nung pagtamang ganun, sinalat ko. Pagtingin ko sa kamay ko, may dugo. Ang nasa isip ko lang, mag-ingat, kumover kung saan dapat mag-cover at kumuha ng footage. Kung anong makita ko, kuha lang ako ng kuha, continuous rolling ako. Pero nakapanlulumo ang iniwang numero ng naganap na engkwentro. Kabila. Charles, bakit bukas sa kabila? 14 sa hanay ng mga sundalo ang patay. 10 sa mga ito, pugot ng matagpuan. Masusi ng iniimbestigahan ng Armed Forces ang naganap na engkwentro. Ang nakalaban ay grupo-grupo nga at ito ay nag-involve doon sa mga Abu Sayyaf group members at meron ding lawless armed groups. But in the light of this development na meron ding claims ang MILF na meron silang participation doon, we are bringing this matter to the Ceasefire Committee on the Cessation of Hostility. Pero habang patuloy ang isinasagawang investigasyon, lumabas muli ang maraming isyu tungkol sa sitwasyon ng Armed Forces. Bukod sa bigo pa ring matukoy ang eksaktong lugar na kinaroroonan ni Father Bossy, tila ang nangyaring enkwentro ay pagpapatunay sa questionabling kahandaan ng Armed Forces na ipaglaban ang kanilang puwersa. Bakit napakaraming kailangan magbuwis ng buhay kung po pwede namang ma-prevent yan? So, hindi rin siguro tama magturo-turo tayo ng kung sino may kasalanan. Kasi may mga iba rin nagsasabi na problema ng strategy. No? Nakapanlulumo ang pangyayari para sa maraming sundalo, lalo pa para sa mga dati nilang kasamahan, tulad ni retired Sergeant Domirador Rule. Nung mabalitaan namin yun, parang nakakakuha ng damdamin ba? Kasi mga dati rin namin kasamahan yun eh. Malaking tulong daw kung gumagana at kumpleto ang gamit ng mga sundalo. Pero nung aktibo pa siya sa serbisyo, isa na raw ito sa kanilang mga problema. Pagka yung mayroon talagang resistance, pag napa-encounter, may mga casualty. Pagka humingi kami ng mga evacuation chopper or sa watercraft, minsan walang dumadating. Sa Solo noong 2005, saksi ako nang tugisin ang breakaway group ni dating MNLF Chairman Nur Miswari. Nakita ko rin dito ang isang problemang hanggang ngayon ay kaakibat ng mga problemang tila hindi pa rin lubusang nasusolusyonan. Naubusan ng dugo ang ilang sundalo, kabilang na ang leader ng grupo na si Colonel Dennis Villanueva. Ang ilan sa mga sundalo sa ospital na binawian ng buhay. Ikaw yung nakikipaglaban,
dapat ay sinusuportahan ka ng lahat ng maaring isuporta sa iyo para maprotektahan ka, no? Hindi ka po pwede doon na ang botas mo butas-butas, ang sapatos mo hindi akma, no? Tapos ang ginagamit mong ammunitions yung mga iba hindi pumuputok, no? Kasi ang ibig sabihin noon ay practically ikaw yung nagiging bala. 5 bilyong pisong pondo ang nakalaan ngayong taon para sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Inilaan ang budget na ito para sa pagbili at pagpapaganda ng kagamitan ng AFP. Pero marami sa mga sundalo nagretiro na lang nang hindi man lang nararamdaman ang pagbabago. Maraming kailangan doon. Sasakyan, communication, armament. So parang nalulumural ang mga tropa na lalakad kayo, kulang kayo sa gamit, mapabakbak man kayo, wala kayong aasahan na makasuporta agad-agad. Patuloy naman daw ang ginagawa para maipatupad ang mga programang tutugon sa mga problemang kinakaharap ng hukbong sandatahan. We may not have the best equipment in the world, but little by little ay nakakatanggap din po tayo ng mga bagong kagamitan upang ma-improve yung effectiveness ng ating mga troops on the ground. Gayunman, tuloy pa rin ang panawagan para sa reformang makabago sa sandatahang lakas. Huwag natin masyado silang tulakin sa isang sulok na talagang magkakaroon talaga sila ng rason para ma-demoralize. Kung talagang nilalagay natin sila sa ganyang panganib, ay suportahan natin sila, no, ng proper equipment, ng proper logistics. Sa bawat operasyon, alam ng mga sundalo na kakambal nila ang panganib. Pumutok man o hindi ang kanilang mga baril, tuloy ang laban. Pero handa man nilang isinusugal ang kanilang buhay. Dapat bang paabutin pa sa puntong ibubuwis nila ito? Ilan pa bang buhay ang maisasakripisyo bago lubusang matugunan ang pagbabago sa hukbong sandatahan? Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.